Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay June 16, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay kenosis. Ano ang top 1 killer ng kayabangan? And yung scripture po natin ngayong araw is Philippians chapter 2 verse 5 to 8. And yung concept po natin na kenosis is the kenosis theory teaches that Jesus gave up some of his divine attributes such as omniscience, omnipotence, and omnipresence. During his time on earth, this idea comes from the Greek word kenio, meaning to empty, found in Philippians chapter 2 verse 7. However, the biblical understanding of kenosis is not that Jesus Christ to be God or lost any divine nature, but that he voluntarily humbled himself, veiling his glory and choosing not to always exercise his divine powers. He remained fully God and fully man at all times. And yung sabi po dito sa scripture natin na Philippians chapter 5 verse 5 to 8 na have this mind among yourselves, which is yours is Christ Jesus, who thought he was in the form of God, did not count equality with God a nothing to be grasped, but emptied himself by taking the form of servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. And sa Tagalog po, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpapakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. And yung teaching number 1 po natin is the Son of God, Jesus, emptied himself. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos ay inempid niya or walang nakalagay or talagang walang kahit anumang pride yung sa sarili niya. Puro humbleness lang po. Na kung si Jesus po ay kaya niyang ibaba yung pride, wala siyang ka-pride, wala siyang kataas-taas, inempid niya yung sarili niya. Paano pa kaya tayong mga creation niya? And teaching number 2, the emptying was addition, not subtraction. Sabi po dito na yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa atin, na hindi niya po tayo binawasan, yung mga creation niya, kundi dinagdagan niya pa yung humanity dito sa mundo para makita niya na dapat tayong mga tao na ginawa niya ay hindi dapat mas tinataas yung sarili natin, na yung ating Panginoon Diyos na nagawa sa atin is sobrang walang ka-pride sa sarili. Dapat na tayo din. And teaching number 3, the humility of Jesus kills our pride. Sabi po dito na yung humility ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung nagkikil o umaalis maalis sa mga ugali natin, yung pride dapat na alisin natin. And application number 1, examine if pride is growing in your heart. Sabi po dito na alisin natin yung pride na nag-grow sa bawat puso natin. And application number 2, eradicate pride with the humility of Christ. Sabi po dito na i-erase natin, alisin natin yung pride na pakinggan natin yung humility ng ating Panginoong Jesucristo na nagpakababa. And application number 3, exemplify the mindset and humility of Christ. Sabi po dito na alamin natin, i-examine natin yung mindset and humility ng ating Panginoong Jesucristo. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.